Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Mr. Pugs Wilde James Almeida Jr. Hallelujah. Beloved Chan po ng ating beloved pastor, blessed pastor. Ganoon po sa ating beloved sister Leah Almeida Malyari, beloved daughter ng ating beloved pastor, blessed pastor. Amen. Praise the Lord. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pakinig ng salita ng ating pinakamahal Panginoon na kung saan ating po mapakinggan ang purong ibanghilyo ng kaligtasan. At narito po ang aming beloved ordained preacher, Brother Niludi Guzman, sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grapani. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo muna'y dumalangin po sa ating dakilang Diyos at hingin po natin ang patnubay ng ating mahal na Panginoong Sus sa kanyang mga salita. Mga minamahal, natin pong tatalakayin at pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito. Purihin ang dakilang Diyos, mapagpala po namin Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, o Diyos, purihin ka, mahal na Panginoon, sa gabing ito. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, o Diyos. Napakabait mo sa amin, napakabuti mo, o Diyos. Hallelujah, Lord God. Muli, patuloy ang mambanal, o Diyos, na amin ay papangaral ang iyong mga buhay na salita sa pamamagitan po, o Diyos, ng programa ito, mahal na Panginoon. At sa paunat panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, dakilang Diyos, gabayan mo nawa kami ang mambanal, o Diyos. Sa ganang amin, wala po kaming magagawa. Ikaw po ang aking inaasahan, mahal na Panginoon, o Diyos. Hallelujah. Sumaamin ka nawa, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ang iyong salita, O God. Hallelujah. And in the name of Jesus, bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Magandang gabi sa lahat po ng ating mga ginigiliw at minamahal ng mga kapatid sa dakilang Diyos. Lahat ng mga nanonood, mga minamahal, at kapiling po natin sa gabing ito, sa kanilang mga tahanan, at sa mga kayo naroroon, mga kapatid, sa inyong mga paglalakbay, mula sa inyong mga hanap buhay, mula sa inyong pong mga negosyo, pauwi sa inyong mga tahanan, mga minamahal, kung kayo po'y nakasubaybay sa inyong pong mga smartphone, mga kapatid, tayo po'y sama-sama, mga minamahal ko, pagsalusaluhon po natin ang buhay at makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. At mga minamahal, I give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. May mahal ang kanyang mabutihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. Amen. At patuloy naming inaalala mo yung mahal natin, beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeida. At sa lahat ng aking mga kamanggawa at mga co-workers, mga mangangaral ng Jesus Miracle Crusade, mga kapatid ko, at mga minamahal sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran here and abroad, mga minamahal. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, dito po sa aklat ng Matthew chapter 16 verse 18. Sabi po ng talatang ito sa wikang Ingles, bago natin basahin sa Tagalog, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it." Mga mahal, will not prevail it, mga kapatid. Amen. Amen. Tagalog po, beloved. Dito po ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipapanaig laban sa kanya." Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal ko, purihin ang mahal na Panginoon. The Living Church, mga kapatid, ang ating pag-aaralan. Buhay na iglesia. Amen. Ayun, mahal. The Living Church. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at maging ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig dito. Ayun, mahal, sabi ng mahal na Panginoon sa True Church of the Living God, mga kapatid. Mahal, sinasabi po ng Bible, chapter 3, verse 1 ng 2 Timothy, "In the last days, perilous time shall come." Ngayon, mahal, sa huling panahon, sa huling araw, bago babalik ang mahal na Panginoon, magiging mapanganib ang panahon. Magiging mapanganib ang paligid, ngayon, mahal. Magiging mapanganib po ang panahon bago darating ang dakilang Diyos na buhay. Yung rapture, mga kapatid. So, maglaan na po tayo, mga minamahal, ng oras. Maglaan na po tayo ng panahon para sa ating kaligtasan. Sa ating pong mga spiritual life, mga inmahal. Ito naman po bigyan natin ng panahon, mga kapatid. Hindi po puro trabaho lang, mga minamahal ko. Sapagkat napakahalaga po ng kaligtasan. Amen. Wala pong ibang mahalagang bagay sa buhay ng tao, inmahal, kundi ang kaligtasan, Yes. mga kapatid. Amen.
Bigyan natin ng oras ang dakilang Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Sapagkat kung dito sa ating bansa, mga mahal, meron tayong 600 plus religion, mga kapatid, na nakaregister, mga mahal, sa Security and Exchange Commission, mga kapatid ko. At kung hahanapin mo sa 600 plus religion ang katotohanan, so napakaraming religion na mga binanggit ko, mga minamahal, kukulangin po ang panahon mo sa paghahanap ng True Church of the Living God. Kukulangin ka ng panahon sa paghahanap. 600 plus religion, mga kapatid. Oh. So ang basihan po, mga minamahal ko, na ikaw po'y nasa True Church, kahit hindi mo na i-check, mga minamahal, yung 600 plus religion. Dito tayo sa banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Dito tayo magbase. Ang basihan po ng nasa True Church ka ay ang Bible, the Word of God. Sapagat yung 600 plus religion naman, yung 600 plus religion na yan, mga minamahal, ay hindi po pinapangaral ng purong-puro ang Word of God. Kaya nga dumami ang religion mga kapatid. Pero kung titingnan mo ang Bible, there is only one church, mga minamahal, in the Bible. Isa lang ang tinayo ng mahal na Panginoon natin. At yung mga katangian yan, mga minamahal, pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid ko. Hallelujah. At mga minamahal, burahin muna natin sa mind natin yung Roman Catholic ako, Protestante ako, Baptist ako, mga minamahal, Iglesia ni Cristo ako. Wag muna, mga minamahal. Tingnan natin ang Word of God, mga kapatid. Amen. At yung kanya-kanya nating alam, mga minamahal, sa Word of God, pwede nating itabi muna. Dito muna tayo, mga minamahal ko. Kasi mga minamahal, yung alam natin, mga kapatid ko, yun po yung tinuro sa atin ng ating leader, mga minamahal, sa ating spiritual. Pero mga kapatid, dito muna tayo sa Bible, mga minamahal ko. Ang Bible po kasi, pure Word of God yan. So sa Bible, may binanggit po dito na living and dead church. Living church at dead church. Meron pong binanggit dito, mga minamahal. Kaya dapat saliksikin natin, hanapin natin sa Bible yung true church para hindi tayo mapunta sa mga dead church, mga kapatid. Tingnan yung Revelation chapter 3, verse 1 and 2, mga minamahal. Ito po yung dead church. And to the angel of the church in Sardis, write, these things says he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Wain mahal. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Ito po, Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 2. At sa anghel ng iglesia sa Sardes ay sinulat mo, ang mga bagay nito ay sinasabi na may 7 Espiritu ng Diyos, ay may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang, ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. 2 po, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit na mamamatay, sapagkat wala akong masumpuang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Amen. Wala akong nasumpungang gawa mong sakdal sa harap ng aking Diyos. Anong tawag ng dakilang Diyos sa Sardis Church? Dead church. You are dead, sabi ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, makikita niyo rito yung dead church. Ito po yung sagot sa verse 2. I have not found thy works perfect before God. Yan ang makikita natin yan sa dead church. Ang dead church po, yung patay na church, walang pagbabago ang buhay. Tumagal ka na, mga mahal, magsamba dyan sa church na yan. Wala pa rin pagbabago sa buhay. Walang kagalakan, walang kapayapaan sa puso't kaisipan. Higit sa lahat, mga mahal, walang pagkilos ang dakilang Diyos sa buhay natin. Wala pong himala. Mga mahal, walang kagalingan ng karamdaman. Wala pong katugunan sa panalangin. Walang Diyos na dumirinig sa iyo. Yes. Yan ang dead church. Amen. Pero yung living church, yung healthy church, mga mahal, yun po yung inaasahan ng dakilang Diyos na dadatnan niya sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Yes, amen. Dapat nandun tayo sa living church. Amen. Praise Dapat the Lord. nandun po tayo, mga minamahal, para matiyak po natin na tayo po'y kasama, mga kapatid ko, sa
pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ito po yung living church. Ephesians chapter 5 verse 27, sabi ng Bible, mga mahal, perfect church, without blemish, without wrinkle, spotless, will be brought to heaven. Amen. Tagalog. Dito po, Efeso 5:27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Ang church dapat daw walang kapintasan, Amen. walang kulubot, walang issue, wala pong scandal, Walang dungis. Amen. walang Dungis. dungis. Amen. Walang dungis, mga minamahal. Ang true church of the living God. Amen. Living church, mga kapatid. Sapagkat buhay nga ang Diyos dyan mga mahal. Ngayon, mga kapatid, makikita natin sa social media, YouTube, mga minamahal ko, ang daming mga churches na involved, mga minamahal, sa mga cases, sa mga iba't ibang mga kaso, mga minamahal, marurumi, mga kapatid ko, na mga kaso, mga nakakahiya, mga minamahal ang mga kaso. Mga nangunguna yan. Mga leader yan, mga minamahal ko, ng naglalakihang mga fellowship, mga minamahal. At inyong mababalitaan, mga kapatid ko, di umano, ano po? Di umano, mga minamahal. Iyan po tinatalakay, mga kapatid ko, sa Senado, mga minamahal. Mga kapatid, ang true church, mga minamahal ko, wala ka sa scandal. Wala ka, mga minamahal, sa mga bad reports, mga kapatid ko, yung mga kaso, mga kapatid ko, na hindi talagang makakasira, mga kapatid, ng pagkatao. Ano po? Kaya nagpapasalamat tayo sa dakilang Diyos, mga mahal ang Jesus Miracle Crusade. Mga kapatid ko, ito po ay mahal balita din, nababalitaan din, mga minamahal ko, ng Senado, mga mahal, na napakaganda na tumutulong sa ating bansa. Amen. Mga mahal, sa pangunguna ng ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeida. Ang nababalitaan nila rito, mga mahal, year 2000, na ang grupo ng Jesus Miracle Crusade ay umakit sa Talipa, Hulusulu, Amen. mga minamahal ko, para iligtas yung 21 foreign hostages. Amen. Mga mahal. Lord. Amen. 21 foreign hostages, mga kapatid ko. Wala silang dala ni karayom, mga kapatid. Ang dala nila pag-ibig. Amen. Mga mahal, pagmamahal. No? Praise the Lord. Amen. Purihin ang mahal ng Panginoon. Miracles. Mga mahal, himala. Mga kapatid ko, mga kababalaghan ang ginawa ng mahal ng Panginoon. Yan ang nababalitaan, mga mahal, sa true church of the living God. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yan, mga minamahal ko, makikita natin. Ang mahal ng Panginoon, kumikilos, mga minamahal ko, sa true church of the living God. Kaya makikita mo sa true church, mga mahal, yung katangian yan Unang makikita mo sa true church, mga mahal, may pagbabagong buhay. Yes. Amen. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, tingnan natin sa Tagalog, beloved. Dito po, pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Amen. Iyan, mga minamahal, ang unang-una nating mararanasan. Amen. Yung drug addict ka, magbabago ka. Amen. Yung shabu addict ka, mga mahal, pag tinanggap mo si Kristo, mga Panginoon, magbabago ka, mga kapatid. Dati kang law breaker, ayun mahal. Dati kang tinutugis na mga may kapangyarihan sa mga kaso, mga mahal. Lahat po, mga kapatid ko, nang may mga kaso, nandito na ngayon sa church natin, mga mahal, hindi na sila hinahabol ng mga pulis. Amen. Kami na po ang nag-Bible study sa mga pulis. Praise the Mga Lord. mahal. Amen. Grabe ang mahal po pag nagbago, mga minamahal ng buhay. Kaya mga kapatid ko, katulad po ni St. Paul. Si St. Paul, mga minamahal, dati po siyang lawyer, dati po siyang killer, murderer, mga minamahal si St. Paul. Ang tawag dati sa kanya, Saul, mga kapatid. Ginawa siyang St. Paul. Kailan siya naging santo, Pablo? Nung kinilala niya ang mahal pa ni Kristo. Tinanggap niya bilang sariling tagapagligtas. Binago siya ng Diyos. Si Mary Magdalene, isang harlot, mga minamahal ko. Pinandidirihan po ng lipunan, mga kapatid ko. Outcast sa lipunan. Kalapating mababa ang lipad. Pero nung tanggapin niyang malapanon bilang sariling tagapagligtas, siya po yung naging Santa Maria Magdalena, mga kapatid. Yan po ang totoong church, may pagbabago. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 1 verse 2, to the church of God in Corinth, to those sanctified
in Christ Jesus and called to be holy, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Mga mahal, yung mga taong galing sa lusak ng kasalanan, tinawag ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, to be saints. Mga taong hinango ng dakilang Diyos mula sa lusak ng kasalanan, mga taong binago ni Kristo, mga minamahal ng mahal na Panginoon, yun po yung true church of the living God. Living church. Ano pa mga minamahal ang katangian ng church? Fivefold ministry, mga minamahal. Kapag ang limang ito wala sa church, hindi yan church. Ito po yung katangian ng, isa sa katangian, mga minamahal, ng living church. Amen. Church of God, mga minamahal, Church of the living God. Fivefold ministry. Ephesians chapter 4, verse 11 and 12 po, minamahal. Tingnan natin. Dito po, Episo 4, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. At pinakalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at mga iba'y pastor at mga guro. Dito po, 12, sa ikakasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikakatibay ng katawan ni Kristo. Amen. 13. 13 po, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos ng paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Yung limang ito, mga kapatid ko, ang trabaho nito, to perfect the saints. Amen. Mga minamahal. He gave some, sabi rito, apostle, some prophet, some evangelist, some pastor, some teachers. Anong trabaho ng limang ito? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Praise the Lord. Amen. Mga inmahal, para tumibay, para tumatag, mga inmahal, ang church. Hanggang saan hanggang saan mga inmahal ang trabaho nila? 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Kailangan pala maperfecto tayo. Amen. Anong gagamitin? Yung fivefold ministry. Praise the Lord. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So ito pong ang tawag dito, limang mahalagang ministeryo na ginagamit ng dakilang Diyos para gawing sakdal ang mga miyembro, may mahal. Pastor, prophet, evangelist, apostle, teacher, mga kapatid ko. Pangatlo po, may mahal, power. Dito po tayo, mga minamahal ko, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Yung Church of the Living God, true church, living church, punong-puno ng power yan. Yung ating key verse kanina, even the gates of hell, mga mahal, shall not prevail against it. Sabi po nang nabasa natin. So may power po ang true church, mga minamahal ko. Tingnan muna natin, ano po, kung ano yung ginawa ng dakilang Diyos sa lupa, dapat ganun po ang ginagawa ng church ngayon. Sapagkat mga minamahal, wala na po ang mahal na Panginoon, wala na rin yung mga apostol, sino magpapatuloy ng kanilang ginagawa? Yung church ngayon, mga kapatid. Amen. So pag hindi mo nasunod, pag hindi mo mga minamahal na gaya nasunod, yung ginagawa ng mahal na Panginoong Jesucristo at yung mga apostol, hindi po yan living church. Amen. Ang tawag yan, dead church, mga kapatid. Simulan natin Matthew chapter 4, verse 23 and 24, beloved. Dito po, aklat ni San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea at nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ibanghilyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng karamdaman ng nasa mga tao. 24 po. At lumaghanap ang pagbantog niya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at ang mga pinipighati sa sari-saring sakit at pagpahirap at ang mga inalihan ng mga demonyo at ang mga himatayin at ang mga lumpo at sila'y pinagagaling niya. Sila'y pinagagaling niya, mga mahal. Lahat ng uri ng karamdaman, dinala sa paanan ng ating mahal na Jesucristo nung siya'y nasa lupang ito. Sabi ng Bible, lahat ay pinagaling niya. Amen. Sari-saring sakit, lahat ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa mga apostle, tingnan nyo, Acts chapter 5, verse 15 and 16, mga kapatid. Dito po, aklat ng sa Gawa, Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 16.
na ano pat dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya at sinuman sa kanila. 16 po. At nakakatipon din naman ang mga karamihan mula sa bayang nakasapalibot-libot ng Jerusalem at nagdadala ng mga may sakit at mga pinahihirapan ng mga karumal-dumal na espiritu at sila'y pawang pinagaling. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Mga apostol na po ito, mga mahal. Dinala din sa kanila yung mga may sakit, inilagay sa mga stretcher, mga mahal. Lahat, mga kapatid ko, may sakit. Dinala sa dadaanan ni Saint Peter, mga mahal, apostol. Ang sabi rito, mga kapatid, yung mga nalililiman man lang ng anino ni Saint Peter, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dinadala sa higaan, mga mahal, dinadala po sa daanan, para kahit na po yung anino ng apostol, mga mahal, may power din. Sabi ng 16, nangagkatipon din naman ang karamihang mula sa mga bayan na sa palibot-libot ng Jerusalem na nangagdadala ng mga may sakit at mga pinahihirapan ng karumal-dumal na spirito. Sila'y pawang pinagaling. Praise the Lord. Amen. Praise God. So ngayon mga minamahal, pag nagsabi mga kapatid, wala na ngayon ang himala eh. Wala na ngayon ang himala. Ano na ngayon? Moderno na. Ngayon mahal, wala ka namang mababasang moderno sa Bible eh, mga kapatid. Hindi pwedeng baguhin ang Biblia. Amen. Ang buhay ng tao ang babaguhin ng Biblia. Praise the Lord. Ngayon mahal, Amen. hindi natin pwedeng baguhin kung ano yung nakasulat sa Biblia, mga kapatid ko. O tingnan niyo sabi ng John chapter 14 verse 12. Ngayon mahal, John 14 verse 12. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa aking sumampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. Right. At lalong dakila ang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paparoon sa Ama. Purihin ang dakilang Diyos. See, tingnan mo mga mahal, napakaliwanag. Mahal na Panginoon mismo ang nagsabi nito. Mga mahal, sabi niya, kung sino man ang sasampalataya sa akin, mga minamahal. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Amen. Hindi niya sinabing, mga apostol, sa inyo lang to, ha? Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi mo, kayong 12, kayo talagang special. Kayo lang ang may power nito, yung iba wala na. Hindi niya sinabi yun eh. Kundi sabi niya rito, lahat ng sumasampalataya, Amen. gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang magagawa kaysa rito ang gagawin niya. Tingnan nyo, mas mahigitan pala natin yung ginawa ng mahal na Panginoon nung siya nasa lupang ito. Sinabi niya yun mismo. Amen. Sabi niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Kaya pagdating po sa Mark chapter 16 verse 17, sabi rito, these signs shall follow them that believe. Bangin mahal, ito na yung panahon natin eh. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Praise the Lord. Yan ang ginagawa ngayon ng mga ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, napakaraming lumalapit ng mga kaluluwa. Mga kapatid ko, bakit? Nakita nila yung mga miracles yung mga himala, mga kapatid. Kalaki pang pagbabago, ho? Kasi meron mga mahal nagpapagaling daw, pero wala namang pagbabago. Nagpapagaling daw mahal, punong-puno naman ng bisyo. Punong-puno naman mga mahal ng usok ng sigarilyo, mga kapatid ko. Nagpapagaling daw. Hindi yun mga mahal. Hindi taga Jesus Miracle Crusade yun, mga kapatid ko. Mga minamahal, dito talagang hindi ka lang babaguhin, hindi lang pagagalingin, mga minamahal ko, palulusugin ka pa, at pagpapalain ka, material, financial, physical, higit. May mahal, mayroon kang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hallelujah. Pang-apat na makikita natin sa Living Church, mga minamahal, healthy church, soul winner church. Masipag yan mag-soul win. Kaya nga ang Jesus Miracle Crusade, hindi po tumitigil ito ng pagkukrusada. Saan man pong dako, patuloy pong nagkukrusada magmula pa po noong 1975. Nagkukrusada na po ang aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida at aming beloved Honorable Stand Pastor Lina Almeida, ang kanilang beloved children, mga minamahal ko. Ngayon po, 49 years ang church, mga minamahal.
na ginagawa hanggang ngayon ng krusada, ng krusada, ng krusada. Pinagpapatuloy po mga minamahal hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Itong mga krusadang ito, mga kapatid. Purihin ang mga Panginoon. Mga mahal, wala pong kabaguran. Mga kapatid, yung gastos, mga mahal, hindi alintana yan. Mga kapatid ko, milyon ang gastos, mga minamahal. Lalo kapag tayo nagkrusada sa Luneta, mga kapatid ko, milyon ang gastos. Mga mahal, hindi po nang hinayang ang ating beloved evangelist Will Estrada Almeida. Madala ka lang sa langit. Mga mahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Matanggap mo lang ang kaligtasan mo. Panglima, makita natin dito, mga mahal, growing church. Lumalagong church. Sign ng living church. Amen. Growing church yan. Tingnan nyo mga mahal ang Acts chapter 2, verse 42 hanggang 47, mga kapatid ko. Mabilis na basa lang po ito, mga minamahal. Acts chapter 2, verse 42 hanggang 47, mga kapatid. Sabi ng talatang ito, mga mahal, dito po ay makikita natin yung sekreto ng mga apostol. Amen. Bakit ang church noon, mga minamahal sa New Testament, grabe ang paglago. Amen. Praise the Lord. Nandito yung sekreto nila. Verse 42. Sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Amen. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Amen. At ang lahat ng mga nagsisisampalataya ay nangagkakatipon, lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Verse 46, maging mahal. At araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Verse 47, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at ininaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Praise Ayan, the Lord. mga kapatid. Makita nyo, mga mahal, ang sabi po mga kapatid ko ng talatang ito, they continue steadfastly in the apostles' doctrine. Yan ang isa, mga mahal, sa kanilang sikreto. Nananatili sila, mga kapatid ko, sa turo na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga kapatid. Pagkatapos, mga mahal, yung fellowship. Nagkakatipon sila, mga mahal, fellowship. Lagi silang nagkakatipon, nag-worship sa mahal na Panginoon. At yung pangatlo po, breaking of bread. Sabi ron, mga mahal. Yung breaking of bread, ibig sabihin yan, unity. Nagkakaisa sila. Hindi sila nagkakawatak-watak ng paniniwala, mga mahal. Ito pong kasunod, mga mahal, ay prayer. Prayer and fasting po yan. Iyan po ang trabaho ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Prayer and fasting. 40 days fasting, mga mahal. 3 months fasting, mga kapatid ko. Napakaraming beses, mga mahal, na pag-aayuno. Binasa ang Biblia pabalik-balik, mga minamahal ko. Less than 20 times, mga minamahal. Kung hindi ako nagkamali, ano po. Kasi nung panahon, mga minamahal, na naalala ko 14 times, 15 times na nabalik-balik niya ng Biblia. Mga minamahal, that was 30 years ago. Mga minamahal, talagang sub-sub ang panahon, mga kapatid ko, sa nagbabad po sa Word of God. Prayer and fasting, mga minamahal. Kaya ang resulta, mga kapatid ko, ng church, nung panahon po ng mga apostol, fear came upon every soul, mga kapatid. Dumating sa lahat ng mga member yung takot nila sa mahal na Panginoon. Takot po magkasala. At ang resulta naman, pag may takot talagang church sa mahal na Panginoon, may mahal, many wonders and signs were done Amen. by the Praise the apostle. Lord. Magmanifest po, mga kapatid, yung miracles. Yan ang nangyayari sa Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. At ang resulta, mga minamahal, nasa 47 eh. Nasa 47, sabi rito, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily Amen. such as should be saved. Praise the Lord. Araw-araw, mga mahal, naliligtas. Maraming naliligtas. Araw-araw hanggang sa lumago, mga mahal, ang Church of the Living God, mga kapatid ko. Dapat yan nasundan natin. Dapat, mga mahal, doon tayo sumunod. Dahil pag meron kang ibang church, mga mahal, na lihis sa sinimulan ng ating pinakamamahal pang Kristo at ipinagpatuloy ng mga apostol at yung church mo ngayon, mga minamahal ko, iba kaysa sa mga apostol, mga kapatid ko, dead church yan. Amen. Praise the Lord. Hindi ka sasamahan ng Diyos niyan, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Napakaganda, mga minamahal,
na ating pong maunawaan mula sa purong salita ng dakilang Diyos. Mga kapatid ko, ano ba ang living church? Yung healthy church, mga mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, dito napakaraming mga testimony, napakaraming mga miracles, napapakinggan po ninyo, napapanood po ninyo gabi-gabi sa ating pong programa. So mga kapatid ko, wala na po tayong oras at tayo po ay dadako, mga minamahal ko, sa ating pong awitin. Amen, hallelujah. At mga minamahal, ating awitin mga kapatid ko, ang I Give You Jesus. Ibibigay namin sa inyo, mga mahal, ang author ng ating pananampalataya, ang author, ang nagtayo ng Jesus Miracle Crusade, mga mahal, ang ating pinakamamalakas sa Kristo. Hallelujah. Mga mahal, upon this rock, mga kapatid ko, I will build my church, sabi ng mahal na Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it, mga kapatid. There is only one church in the Bible. Isa lang ang tinayo ng mahal na Panginoon. At yan po ay Church of Jesus Christ. Mga mahal, root with signs, wonders, and miracles, mga mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Narito sa magandang awitin. If the ship of your life is tossing on the sea of strife, you need someone. If you feel so all alone and your house is not a home, you need someone. If it seems life isn't fair and there's no one left to share all those lonely days and nights, and when things won't turn out right, you want someone to care and someone to just be there. You need someone. So I give you Jesus. Is the peace that passes all understanding. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hallelujah. I give you Jesus. Mga kapatid, napakagandang awitin. Minamahal, sa mga sandali ito, tayo po narito, minamahal, sa ating pananalangin. At mga minamahal, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Mga kapatid, sabi ng Romans 8:9, ang tao pong walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Minamahal. So mga kapatid ko, kailangan natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan natin ang ating tagapagligtas, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Siya'y nagbigay ng buhay niya, mga minamahal, sa krus ng Kalbaryo, 2,000 years ago, mga kapatid. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Ang gagawin na lamang po natin, mga kapatid ko, buksan natin ang ating mga puso para pumasok po yung Holy Spirit. Pumasok po siya at manahan sa ating mga puso, mga minamahal. Hallelujah. Gagawin kanyang tahanan, mga kapatid ko, ng ating mahal na Panginoon. Amen. At mga kapatid ko, tayo po ay dumako sa pananalangin. May mahal, maaari nyo nga itaas ang inyong kamay sa inyong mga tahanan kung saan man kayo naroon ngayon, mga kapatid ko. At sundin nyo po ako sa aking panalangin. Sabihin po niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa ebanghelyo na ang aking napakinggan sa gabing ito. Mahal na Panginoong Hesus, nais ko pong maglingkod sa iyo. Nais ko, Diyos, mapabilang sa true church, mahal na Panginoon, sa living church. Gusto kong maligtas, mahal na Panginoon, sa po ng aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap ka namin ngayon bilang hari ng aming buhay, O Diyos. Isulat mo daw ang aming pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian, sa po ng aking pamilya. Mahal na Panginoon, maglilingkod kami sa iyo, O Diyos. Isinusuko namin ang buhay namin. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. O Diyos, tulungan mo kaming magbagong buhay, Lord God. Hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kaming manalangin para sa inyo, mahal, dakilat mapagpala namin Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, muli, O Diyos, pagpalain mo nawang lahat ng tumanggap sa iyong dakilat marilag na pangalan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. At
Mga minamahal, tayo po ay dadako sa ating pong pananalangin para po sa ating mga kapatid sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Maging doon po sa mga hindi nagpaabot ng kanilang mga pangalan, mga kapatid, ang dakilang Diyos, nakikita tayong lahat, mga minamahal. Nalalaman ng dakilang Diyos yung ating mga pangangailangan. Lalo't yung ating mga karamdaman, yung mga sakit na ating nararamdaman, mga minamahal. Yan mga physical karamdaman, yan po'y problema sa negosyo, yan po'y sakit sa pamilya, mga minamahal. Kaguluhan ng buhay, mga kapatid. Lahat yan, sakit yan, mga kapatid. Mga minamahal, sabi ng Bible, mga kapatid ko, I am the Lord that healeth thee. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, kayo tayo dadako po sa ating pananalangin. Mga minamahal ko, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating beloved, my co-preacher, Brother Eddie Grapani. Ano po to? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. Brother Preacher, Brother Nilo de Guzman. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating pinakamahal pa Panginoon. Leading prayer pa tayong Brother Pastor Lisa Dalbida. Wala imposible sa ating nakilang Diyos. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ay totoong gawain ng ating pinakamahal pa Panginoon. Wala imposible. Hallelujah. Sa ating pinakamahal pa Kristo. Leading prayer pa tayong Brother Pastor. Tayo po ay magsusumamo. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makaparang pangalan mo po, aming pinakamahal Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal Pinoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong makapangyarihang salita na aming po napakinggan. Dakilan Diyos, narito po kami sa mga pangailan, yung mga anak, sa lahat na po nagpadala ng kanilang mga prayer request. Ganoon po sa mga lahat po na yung makapatiran, na patuloy, hallelujah, nagsusumamo sa iyo sa mga oras nito. Baong lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkasala at pagkakamali. Patawad po, dakilan Diyos, at aming sa pangailangan sa iyong mga kahilingan, mga prayer request, O God, abutin niyo po sa ibalang kaparaanan sa pangunapalangin po ng aming Blue Pastor Lisa Dalmida, sa mga parang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, di mo yung karamdaman sa aming mga kapatid, brother Joel Kapilitan, hallelujah, nasa po'y makalakad na po, mahal Panginoon, beloved Roberto Coribang, na gumaling na po sa kanyang stroke. At ganoon din po, beloved Sister Jocelyn Miguel, na bumaba po at gumaling sa kanyang karamdaman, dakilan Diyos. Beloved Imal Capurado, ang complete healing po, kagalingan, kompletong kagilingan, amen, praise the Lord, complete healing po, dakilan Diyos. Beloved Antonia Valdez, bigyan niyo po ng kalakasan at kagalingan ng kanyang pangatawan. Ganoon po, beloved Christine Mendoza, kagalingan po sa sakit ng ngipin. O po, dakilan Diyos, ganoon po sa lahat mo, mga kapatiran, ng patuloy umaasa sa iyo, sumampalataya, mahal Panginoon, at sa mga aming binanggit ng mga pangalan, hallelujah, lahat po ng karamdaman, aming pinapalayas, gawa ng kaway, di mo yung karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga problema, kahirapan, karamdaman, cast out in Jesus' name. All vices be gone, all problem be solved right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Leading prayer po na yung Brother Pastor, tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal pa Kristo. Amen. Praise the Lord. At sa ating pagpatuloy muli, narito po ang aming Brother Preacher, Brother Nilo de Guzman. Praise the Lord. And if your body is in pain, and your health you can't regain, someone. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, mga kapatid. Muli, tayo po'y magtatapos sa ating pong programa sa gabing ito, mga minamahal po. At asahan po ninyo, ang ating pinakamamalapang ng sus, mga minamahal, ay may nagawa sa inyong mga buhay sa gabing ito, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. At muli, mga kapatid, tayo po'y magpapaalam. Ngunit pansamantala lang, mga minamahal, ngayon po ay mga minamahal, araw po ng Martes, mga kapatid ko. Amen. At mga minamahal, tayo po ay muling nagpapasalamat sa dakilang Diyos. Minamahal. Lunes po hanggang Sabado ang ating pong programa sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi sa ating pong Facebook page, mga minamahal ko, JMCIM Alas Asin, Bataan. Kami po ay muling babalik sa araw ng bukas, God willing, malusog ang ating pangangatawan. Sa ngalan po natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ibalingkod si Papawid, Brother Nilo de Guzman po lamang, Brother Eddie Grapani, aking kasama, ating technical side, mga mahal, Shinet Arisgado, and Cheska Sebastian, nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus who loves you more and more. God bless you all. Good night po. I could use Jesus, my friend. I could use Jesus.
your perfect love that casts it out all fear. I give you Jesus. It's a more than your dreams and answers I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. He's everything, everything you need. I give you Jesus, my friend. I give you